Okay, so pag-usapan po natin yung recent school tragedy po na nangyari sa Zamboanga kahapon, August 18, 2026. At kung gusto nyo po malaman yung more details about this, you may just search any of these news articles na naka-flash currently sa screen ninyo. At ang gusto ko po talaga i-discuss ngayon ay kung ano kaya talaga yung possible way na ma-address yung mga ganitong issues. And gusto ko lang din po talaga mapag-usapan kasi yung response po kasi ng ilang government officials natin ay medyo nakaka-see more na lang po isasabihin ko. Kasi instead of actually directly addressing the problem ay ginawan pa po ng angle na malilink na naman sa politika. So yung una doon, 'di ba, binlame yung teachers, tapos hinanapan pa ng way na malink din kay VP Sara. Although hindi naman po sinabi directly si VP, but if you are a reasonable political observer, I think yung isang reasonable conclusion na pwede mong makuha ay si VP Sara yung tinutukoy dun sa latter statement. And yung issue lang kasi po talaga sa ganyan, this is a big problem po for our country kung ma-normalize yung mga ganitong incidents. Pag mga ganito po sana na malaki at serious na problem ng bansa, ay wag na po sana dinadaan sa politika, di ba? I-solve na lang agad yung problem. Tapos magpe-press con pa, magsa-second press con na hindi naman daw nang sisisi. But anyway po, para hindi humaba tong intro, I think na-gets yun naman na yung pinaka-point ko. So yan po, yung pinaka magiging discussion natin for today. Okay, so for quick context po, kaya itong topic na to ay medyo personal for me. Kasi for those of you who do not know, meron po kaming school sa province na 60 plus years old na po yun. And prior to my grandmother passing away, sa akin po kasi yun iniwan ng grandmother ko na bantayan ko daw po talaga. And pinilit niya nga ako maging president of that school way back pa 2012. So sobrang bata ko pa po nun, hindi ko maintindihan yung purpose ng ninanay. But until eventually, ayan, nagkaroon ako sense of responsibility. So ako po yung mainly nagmamanage talaga ng school sa side ng family namin. Kaya medyo na-off ako dito kay Yusek Claire Castro nung sinisisi niya sa teachers. But anyway po, para mas klaro talaga tayo, ipi-play ko yung actual statement ni Yusek Claire para mas maintindihan nyo yung punto talaga niya. So this one po is yung press conference kahapon ni Yusek Claire, August 18. Meron din kasi siyang press con today, so mamaya ipi-play ko rin po after yon. Pero unahin po muna natin to. Pribado man o pampublikong paaralan, nandiyan pa rin po ang pag-uutos ng ating Pangulo na dapat na ang pagpaprotekta sa ating mga kababayan, lalo-lalo sa kabataan, ay dapat paigtingin. At ang isa sa mga nakikita rin ditong solusyon ay dapat na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang o hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda o sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. At sana lang, ay matupad ang ating kahilingan na maiwasan na rin po sana sa social media ang mga kapwa nating Pilipino nagbabanta ng buhay ng karamihan sa atin kapag hindi sila sumasang-ayon sa opinyon ng iba nating mga kababayan. Dito kasi nakikita na parang natotolerate pa ang pagbabanta sa buhay. Pagkilala na may assassin at handang pumatay. Hindi po ito magandang ehemplo. Kaya sa atin sa lahat, magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita at huwag natin itolerate ang mga ginagawa na mapang-abuso, especially ng mga public servants natin. Kasi ito po ay magiging modelo na hindi dapat naman sana napamalisan. Pribado man. Okay ba? Anyway, pabigyan natin ng comments. So una, actually yung first part dito sa sinabi ni Yusek Claire, okay na sana di ba? Kasi sinabi niya yung mga directives ng Pangulo ni PBBM. Tapos biglang napunta sa teachers daw na minsan yung teachers pa daw yung kasi. Tapos napunta pa dun sa wag i-normalize yung
paggamit daw ng violence, yung mga alleged assassin na yan. So alam naman natin kung ano yun kasi that's one of the allegations po, 'di ba, currently na hinaharap ni VP Sara sa impeachment trial niya. So yung point ko lang po dito, okay na sana yung first part, dapat doon pa lang, period na sana, 'di ba? Hindi na maggawa ng mga side political remarks. Kasi para sa akin po, it's very unfair unang-una to the victims and to everyone na naapektuhan nitong tragedy na to, na may malaking problem currently that we are facing that needs to be addressed, pero hinahaluan pa rin ng political color, 'di ba? Nagkakaroon pa ng blame game, naghahanap pa sila basically ng i-blame at ituturo instead of actually just stating directly to the taong bayan, to the people, kung paano yung solution, period. So, yan yung unfair lang. Ito yung August 18 nga, yung kahapon. Tapos after this, si Yusek Claire actually faced a lot of backlash, and as a matter of fact, ako rin po nag-post. Kasi ako personally, hindi ko rin nga nagustuhan din yung sinabi niya. And again, that is because one of the advocacies din po talaga ng grandparents ko was education. Tapos yung school nga po namin is one of the oldest schools sa province namin of Northern Samar, 60 plus years na po yun. Tapos my wife is also a licensed teacher aside from being a registered nurse. So in point ko lang po talaga, meron din talaga akong relation sa personal connection or relation sa education sector. Kaya yung mga nakarinig ako ng mga ganito ay nakakaano nga po 'di ba? Yung nakasimor nga, like what I stated earlier. So anyway, ito yung kinoment ko. In simple terms, hindi kami ang may sala kundi kayo. Sobrang walang sense of accountability kaya kayo naging minus 15 'Di ba? Kasi instead of focusing nga po sa direct issue sana or directly solving the issue, nagawa pa ng mangsisi. So ito, pwede nyo po basahin dito yung actual sinabi ni Yusek Claire. So ito po yung again for August 18 na press conference. And then after nga niya mag-face nung backlash, today naman po August 19 ay nagkaroon naman siya ng second press conference. So dito naman po ang summary ng sinabi niya ay hindi ko po kailanman hindi binigyan galang ang mga guro. Palace press officer, so on and so forth. Unang-una, wala po tayong sinisisi na mga guro. So yan yung observation niya, wala daw siyang sinisisi. Pero I think naman siguro tayong mga nakinig ay may iba ring observation or conclusion sa statements niya, di ba? Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na guro kung ano pa ang kanilang malaking role bilang tagahubog, so on and so forth. Ito ay patungkol sa nangyaring sa naganap sa Davao City. So again, di ba, nililink na naman po sa politika itong very big issue ng bansa natin. Parang sa tingin nila it's all about their political issues, yung mga problema sa country natin, which is I'm sure majority po sa inyo would disagree with her. Kasi hindi po to tungkol lang sa kanila at sa politika nila, but this is actually a very big societal issue now na hopefully hindi pa mas lalong lumaki. Kaya very yun na nga po, lang talaga ba na lahat na lang parang tingin nila everything revolves about them ba. So 'di ba yung tawag sa ganyan, narcissism 'yun, 'di ba, sa mental health or sa psychology. So again, ito ay patungkol sa nangyari sa naganap sa Davao City kasi meron naman ngang issue nung pumunta si PBBM, may mga students na hindi nagsabi ng mga not so favorable words and against PBBM. But yung point ko, irrelevant yun dun sa actual actions na ginawa dun sa tragedy kahapon. Yung actual issue is how to solve na hindi maulit yung ganung school tragedy. Yung ganitong sinabihan ng bad words, that's just free speech of the students, di ba? Hindi yan actual criminal act katulad nung nangyari kahapon. So magkaibang issue, pero dinadivert pa rin dito ni Yusek Castro, which is highly improper nga lang po talaga, and it is very insensitive kung ako po ang tatanungin ninyo, considering na kung gaano ka-severe yung nangyari plus to everyone nga po na affected. And then may isa pa po ipapakitang video para mas magets nyo talaga kung bakit medyo reklamador ako today sa video na to. Ang piniplay ko pong video is from the account of CJ Hero, one of the anchors po of PGMN. But again, this was taken from the press conference today, August 19. So, pakinggan nyo na lang po para mas magets nyo talaga. In that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo. Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong... Okay, mag-comment na lang na ako. So, kung tingin pala ni Yusek Claire dito nasaktan yung damdamin ng ilang individuals, so that means meron siyang sinabing something hindi maganda, di ba? So, kung tingin niya hindi maganda yung sinabi niya, why not just apologize directly para tapos na sana yung kwento? Ganun lang naman po ka-simple yun eh. Pero anyway, pakinggan natin fully yung explanation. Kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po
ako, nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang maliwanag na, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po. Kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari. So no apologies, Yusek. Ivan, hindi tayo pwede dito magkaroon ng, sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil, muli, gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan nanggagaling yung mga guro, at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gaano kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon, ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa nyo guro. Paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan. In that lengthy response, So makita nyo, di ba, tinatanong nga lang kung whether or not magsasorry ba siya, yes or no. So ganun lang dapat ka-simple yun eh. Pero instead of a simple yes or no, ang dami pa niyang in-explain na hindi naman daw sinisisi yung guro, kung hindi nire-remind lang niya na malaki yung role ng mga guro. Pero pag ganun kasi yung context na gusto niyang i-point out, it appears na yung guro din yung possible nag-cause ng ganung incident. Which is, hindi pa nga napapakita yung actual reason, evidence behind it. Wala pang actual findings ng investigation, kung ano yung pinaka-main cause kaya nagawa yun ng student. Pero may mga side remarks na dinadirect towards the teachers, reminding them of their big responsibility. So yung sa akin lang kasi, it's highly improper po talaga kasi number one, premature pa since wala pang actual investigative findings, diba, na guro nga, actions ng guro yung nag-cause. Yet, parang biniblame na yung guro, pati yung kalaban na naman sa politika. And again, nakailang ulit na ako in this video, pero yung pinaka-point ko lang po talaga ay sana baguhin po natin yung mindset natin na pag may big problems po yung bansa natin, wag sana natin tingnan yung political side lang kung paano yung group natin magbe-benefit the most on a political level. Kung hindi, dapat hanapan ng actual solution po, 'di ba? There's a time for everything. So in other words, may panahon po na dapat politika ang pinapag-usapan, pero may panahon din dapat na mag-focus lang sa actual solving of issues at hindi na halu-haluan ng mga ganitong side remarks at politika para hindi na rin ako confuse yung taong bayan. 'Di ba? Kasi tingnan nyo nga po dito, yung main issue lang is how to solve na hindi na maulit yung mga ganong incident. Pero because of these kinds of statements, nagkakagulo-gulo pa tuloy yung buong Pilipinas, 'di ba? Naapektuhan pa yung ibang sector, isang sector ng licensed professionals, tapos na correlate pa dun sa kabilang political faction. So yan lang po, iwasan natin yung ganon kasi again, yun nga po, may panahon para sa lahat. At hindi lahat ng oras ay para lang sa politika. 'Di ba? Dapat magtrabaho din po tayo without any politics from time to time. Okay, so yan lang po talaga yung pinaka-point ko dito. And then next na lang po i-discuss din natin yung discussion between Secretary John Vic and Senator Robin tungkol dun sa possible pag-amend ng illegal possession of firearms law. Kasi currently si Secretary John Vic, he is pushing na i-amend yun siya, ibalik daw na non-bailable ulit. And of course, si Senator Robin ay hindi pabor sa ganung amendment. Okay? Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo, sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. So for context po, this is a post from Inquirer.net, August 19, 2026. So this is a press conference ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ang hinihingi ko sa Congress, i-repeal na ang Robin Padilla Law at gawin ulit non-bailable ang loose firearms.
So of course, sumagot din po si Senator Robin, and this one is also from Inquirer po yung pinapakita ko sa inyo. August 19, 2026, Sen. Robin Padilla on DILG Secretary John Vic Remulla seeking amendment of Robin Padilla Law. Maraming salamat po sa aking itinuturing na kaibigan SILG John Vic Remulla sa pag-confirm sa mga hindi nakakaalam na meron po talaga na Robin Padilla Law na nagpapawalang saysay sa batas militar o martial law na kung tawagin ay PD 1866. So yung una pong iti-take note nyo dito, bakit tinatawag ni Senator Robin na yung former law, yung old law po, kung saan nagsasabi na non-bailable yung illegal possession of firearms, ay tinatawag po niyang batas militar o martial law. So from there po kasi mas makikita ninyo or magkaka-idea kayo sa historical context of the law at kung bakit na-amend yun siya. So in simple terms po, yung ganun kasi pag gawing non-bailable yun, mataas po talaga yung chance na magkaroon ng abuses in relation to illegal possession of firearms or ammunition. At yung example po na mabibigay ko na sobrang dali nyo pong maiintindihan ay yung tungkol sa laglag bala. So alam naman natin yung laglag bala, 'di ba? Nagkaroon po yan ng very controversial mga issues and cases din dun sa airport. And yung pinaka-issue po kasi talaga, kung ganun kaliit yung bala, sobrang dali po nun itanim. So kung sobrang dali itanim tapos non-bailable, I think naman po siguro you can see or you can visualize kung paano yun siya kadali ma-abuse. And lalo na po during the time po kasi to of course of President Marcos Sr. itong PD 1866, kaya PD yung tawag. So when you say PD po pala, ibig sabihin yan Presidential Decree. Kasi during the time of martial law, lahat po ng powers, yung executive, pati yung legislative, yung paggawa ng batas na powers, nakakonsolidate lahat yun sa presidente. So lahat ng batas po na ginawa ni President Marcos Sr. before during martial law, Presidential Decree yung tawag. So again, going back to the discussion, during the time of martial law kasi, non-bailable yung illegal possession, since syempre controlled ni Marcos Sr. halos lahat before, sobrang dali po magtanim ng firearms, magtanim ng bala, tapos maging non-bailable. So kung ganyan po yung situation, posible din po talaga siya gamitin as a tool to harass the citizenry or gamitin for political persecution purposes. So yan po yung pinaka-historical context talaga of the law, kaya na-amend itong PD 1866. So anyway po, yung pinaka-point ko talaga dito, kung ako ang tatanungin, I don't think na an amendment of the Robin Padilla law will solve the problem. Hindi po yun yung magsosolve talaga. Kung hindi, posible pa nga yun, again, maabuso at bumalik sa situation during the martial law nung ito pang PD 1866, yung in effect. So yung mas maganda sana talaga dito, instead na ito lang yung tingnan na i-amend na law, magtingin pa sila ng mga other possible amendments or enactment of a new law. Like strictuhan po yung pag-regulate ng baril, tapos mas taasan yung penalty pag mga police enforcement or men in uniform yung may hawak ng baril tapos nag-cause yun siya ng accidents or ng tragedy via the minors under their custody. Kasi kung titingnan po natin yung mga past tragedies, una yung kahapon po sa Zamboanga, then yung previously, di ba, yung sa Tacloban, lahat po nung mga nagamit doon na armas was from their relative na men in uniform. So yun po yung pinaka-common trend na nakikita natin. So yun yung, kung akong tatanungin, that's actually a parang paper trail na po yun na baka pwede tingnan sa ganung side na hanapan ng way to address it further. Kasi yun yung common denominator so far sa mga school incidents po na nangyari sa atin. 'Di ba? So to summarize lang po, number one, I am not in favor na gawing non-bailable ulit. With all due respect po to Secretary John Vic, hindi po ako pabor doon. Kasi as a practicing lawyer myself, alam ko po kung gaano kadali na magtanim ng bala or magtanim ng maliit na firearms. Tapos biglang non-bailable ka na. So when you say non-bailable, magpipetition ka pa for bail. So hahaba yung kailangan mo gawin para makapagpiyansa ka. Tapos kailangan mo pa ipakita na mahina yung evidence. Before ka umabot dun sa trial for that, possible ilang months ka na nun naka-detain. Tapos very flimsy naman pala yung case. And then pangalawa nga po, since yung common denominator so far ay galing sa relatives sa men in uniform, yung source of the firearm, yun yung sana tingnan nilang direction towards a possible enactment of a new law or an amendment of a current law. Okay, so yan lang po ang masasabi ko as to this issue. Again, just a friendly reminder lang po sa ating lahat. Alam ko we are very politically divided at the moment, pero there's always a time for everything. So wag sana tayo puro politika lang yung tinitingnan, kundi let's actually be responsible members of society na tumulong po tayo sa pag-solve ng problem. May it be via recommendation sa mga
congressmen natin, senators, or kung kayo po, like Secretary John Vic, Senator Robin, yung mga nasa pwesto mismo, sila mismo yung gumawa ng mga solutions. Okay, so kung gusto niyo naman po mapanood yung Day 16 of the impeachment trial ni VP Sara, dito niyo po yan mapapanood, and wag niyo po sana kalimutan i-like itong video, mag-subscribe sa YouTube channel, follow po sa Facebook and TikTok for behind the scenes, and until next time, see you all po. Bye!